Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami nang kumasa sa nauuso ngayong Makeup Transformation Challenge na Asoka Makeup Challenge. Pero alam niyo ba kung saan hango yan? May entry naman lahat sa nauuso ngayong makeup challenge sa TikTok kung saan ang mga kumasa hindi lang nagpapagalingan sa pag-makeup para ma-achieve ang South Asian bridal look. Nagpapaandaran din ng swabbing transition at husay sa pag-lip-sync ng isang Indian song. Ito ang Asoka Makeup Challenge. Isa sa mga pinakainaabangan ng mga netizen, ang entry ng Pinay beauty content creator na si Lenny Aicardo. Sobrang daming nag-request. Naantay daw nila yung video ko. Nagawin ko yung Asoka Makeup Challenge. Pero ang pag-shoot daw ng ganitong challenge talagang challenging para kay Lenny. Pati na sa kanyang fiancé na si Haji na siyang nag-makeup at nag-video sa kanya. Dapat yung ilaw pantay. Dapat yung transition smooth. Kaya po paulit-ulit po siyang ginagawa. Kaya si Lenny at kanyang fiancé, So here's my second look. inabot ng siyam-siyam bago matapos. Sobrang tagal mo siyang sinushoot. More than 8 hours. Pero worth it naman daw ang lahat, lalo't ang isa sa mga video ni Lenny, meron lang naman ngayon mahigit 146 million views. Sobrang nakaka-overwhelm kasi na-appreciate nila yung video ko. Dito tayo sa studio dahil kakasapo tayo sa Asoka Challenge. Isa pa sa mga nagpahabol ng kanyang entry sa Asoka Makeup Challenge, ang komedyanteng si Chad Kinis. Kung saan ang kanyang paandar, siya ay naging avatar. Sa 1-minute video, 14 hours namin siya ginawa. Talagaan talaga siya. Bawat proseso, kailangan mong burin yung makeup mo, lagyan ka ulit ng makeup. Butas na nga yung mukha ko, parang mabubutas pa, kakabura na kakabura. Akala ko nga magiging cake na ako eh. Kuya Kim, saan nga ba nagsimula ang Asoka Makeup Challenge? Kuya Kim, ano na? Ang Asoka Makeup Challenge, pinapakita kung gaano kayaman at kakulay ang kultura ng mga taga-India. Pero alam niyo ba, nang isa sa mga nagpasimula ng trend na ito, hindi taga-India, kundi isang beauty content creator mula Indonesia. Ang mga nililip-sync naman ng mga nag-Asoka Makeup Challenge, ang Indian song na San Sanana, na mula sa 2001 Bollywood film o pelikula mula India na Asoka, kung saan hinango ang pangalan ng trend. Pero alam niyo ba kung sino naman ang pinakaunang gumamit ng makeup? Ang isa sa mga unang gumamit ng cosmetics o makeup, mga ancient Egyptian. Ginamit nila ito noong pang 4000 BC. Mapababae man o lalaki, nagme-makeup sa paniniwalang magugustuhan nito ng kanilang mga Diyos. Isa sa mga ginamit nila noon ang kohl, para itong eyeshadow na gawa sa gray ore na kung tawagin, galena. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sinuspindi ng Philippine National Police ang pagpapabura ng mga tattoo ng mga pulis na nasa serbisyo. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang suspensyon ay habang pinag-aaralan pa ang mga posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga pulis na merong karamdaman. Ang importante anya, hindi kita ang tattoo sa exposed na bahagi ng katawan ng pulis tuwing naka-uniforme. Bawal ding dagdagan ang mga dineklarang tattoo. Bawal din ito sa mga papasok pa lang sa pagiging pulis. Maaring umunong dahil sa matinding init kaya nasawi ang 4 na empleyado ng munisipyo ng Pili, Camarines Sur. Tinutukan yan ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pag iglip niyang kaunti, may maya, para siyang umubo. Hindi binuhat ko na siya. Dinala namin siya. Pagdating po namin noon, inano po ng doktor na wala na po. Emosyonal si Heidi habang inaalala ang mga huling oras ng kanyang 59 anyos na asawa bago bawiin ang buhay noong nakaraang linggo. Kwento niya, pumasok pa sa trabaho noong nakaraang linggo ang kanyang asawa bilang isa sa mga empleyado ng LGU Pili. Pero napansin daw na mga katrabaho ang tila pamumutla nito. Sinabihan pa raw itong magpadala na sa ospital pero Ayaw niya sir na magpadala. Sabi niya, hindi na. Uuwian niya ako. Talaga sir, nagpumilit siyang umuwi. Sa amin. Bukod sa asawa ni Heidi, 3 iba pang empleyado ng LGU Pili ang binawian ng buhay habang nasa trabaho nitong mga nakarang araw at linggo. Ayon sa LGU, mga job order employee sila na nasa 40 hanggang 50 anyos at naka-assign sa engineering, public safety office at market guard. Actually, pinapakuha ko ang death certificate kaniyo. So, to
check kung ano ang other details kansa ng kamugtakan na posibilidad na contribute para sinda magadan. Bagaman wala pang detalye sa ikinasawi ng mga empleyado, hindi isinasantabi ng kanilang Rural Health Unit ang posibilidad na nakaapekto ang matinding init ng panahon. Kaya ang rekomendasyon ng LGU, magkaroon ng adjustment sa working hours ng mga empleyadong babad sa initan. Halimbawa yung traffic, kung minsan baga mainit pa talagang matraffic na, dapat din nandyan sila. Okay, so kaya lang sabi ko, dapat mag-adjust kami. Halimbawa, 1 hour ka lang dyan, papalitan ka na uli. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, Chris Novello, nakatutok 24 oras. Sibak sa trabaho ang MMDA traffic enforcer na dumaan sa EDSA busway nitong Martes. Siya po yung rider na nakitang bumuntot sa likuran ng bus pero hindi huminto ng parake ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ayon sa MMDA, nang makaharap si MMDA Acting Chairman Don Artes ngayong araw, idinahilan ng sinibak na enforcer na dumaan siya sa EDSA busway dahil malilate na raw siya sa trabaho. Ayon kay Artes, hindi nila pinalagpas ang anumang pagkakamali ng kanilang mga kawani. Dumarami ang gustong maranasan ang K-pop at K-drama feels sa pamamagitan ng pagbisita sa South Korea. Sagot na namin ang virtual tour sa pagtutok ni JP Soriano. Mahigit 3 oras lang mula sa Maynila, mararating na sakay ng eroplano ang land of K-drama, K-pop, and K-food. Welcome to South Korea. Klima pa lang, alam ko nang nasa ibang lugar ako. Tanghaling tapat, pero nasa 20 to 22 degrees Celsius ang lamig sa capital city of Seoul. Yung lamig po dito para pong naka-aircon. Swak na swak sa mala Luna o Opang Pormahan. Dito lang po nakakaganto na po ulit kasi sa Pilipinas. Ang hirap na po kasi sobrang init na po. Want more K-culture inspo? Meron akong suggestion. Narito po ako ngayon sa Songsu-dong o yung Songsu District. Isa po itong kilalang pasyalan, lalo na po ng mga kabataang Koreans, pati na rin po ng mga kabataang Pilipino. Dahil dito po nakita nga nagpunta yung ilan sa mga kilalang idols, gaya po ng BTS, EXO, 17, at marami po mga pop-up stores dito, gaya po ng nakikita nyo yan sa aking likuran. Tila living na K-pop life daw kapag pinuntahan mo ang mga kainan, kapihan at bilihan ng damit dito. Dahil almost every idol that you're aware of has actually practiced and visited the Songsu-dong area. Has been seen walking. Yeah. For example, BTS, the Rise, the NCT, a lot of the artists from the SM Entertainment, and recently 17 of this group actually opened a pop-up store. So you can see a lot of the idol artists opening their own pop-up stores here. Kaya si Kim, di na pinalagpas ang pop-up store na endorsed ng kanyang bias sa kanyang favorite K-pop group. Dahil kay Mingyu, 17. Sana nga marami rin tayong ganito sa atin sa Pinas kasi very unique siya. Fun siya kasi may mga activities na ginagawa. Patok ngayon ang pop-up stores dahil sa madaling itayo kumpara sa kung uupa ng matagalan sa isang mall. Suportado pa yan ng kanilang gobyerno. Because pop-up is a short period of time and then you invite all people making high revenue and then pay high rent and then go. Easy to market din gamit ang social media at mga gimmick na patok sa Gen Z. Ang pop-up store na ito may instant market dahil may museum na inspired ng set ng hit K-drama na Reply 1988. Matapos ang pasyal, pwedeng magpagawa ng instant Korean noodles. Kain tayo ng ramen. Harap. Harap. Yung anghang hindi agad lumalabas. Pagkatapos, mag-chill naman sa Seoul Forest habang minamasdan ang sunset. Dito makikita ang BTS bench na ipinuwesto ng mga army para sa isa sa pinakamatagumpay na South Korean boy band sa buong mundo. But wait,
there's more. Dahil sa mga susunod na araw, bibisita rin tayo sa mga location ng shoot ng iba't ibang hit K-dramas tulad ng Queen of Tears. Mula sa Seoul, South Korea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. The Josa meets the Guapos. Yan ang memorable April experience ni It's Showtime host Ann Curtis nang makasama sa isang elevator ride ang two members ng Enhypen na sina Jake at Sunghoon. Kilit ng filler engines kay Ann, sana all may elevator buddies. Nagkita na muli sina Sparkle Beauty Queen Michelle D at ang oldest mambabatok na si Apo Wang-od. Hindi na pinalampas ni MMD na magpatattoo. Matatanda ang inspired kay Wang-od ang well-applauded gown ni Michelle sa Miss Universe competition. Another memory to treasure ang hatid ng K-pop boy group na Treasure sa kanilang pagbabalik sa bansa. Nandito na ang K-Idols para sa kanilang concert sa Sabado. Kwela, pero may hint of drama ang Three Sisters and a Jowa episode ng Regal Studio Presents this week. Bibida dyan ang Sparkle star na si John Clifford. Nasunog ang isang oil mill sa Lucena City, Quezon. Malakas at mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga coconut residue sa paggawa ng langis. Kinailangan pang gumamit ng isang klase ng kemikal para maapula ang sunog na iniakyat sa ikatlong alarma. Wala namang naiulat na nasaktan pero tinatayang aabot umano sa 25 milyong piso ang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Naniniwala ang isang maritime expert na hindi reaksyon sa balikatan exercises ang muling pang-water cannon at presensya ng research vessels ng China sa dagat ng Pilipinas. Tingin naman ng isang dating Supreme Court Justice, may kinalaman ito sa interes ng bansa sa langis sa West Philippine Sea. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa dalawang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Inanunsyo rin ng China na sasailalim na sa sea trial ang Fujian, ang ikatlong aircraft carrier nito. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa, lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on Ayungin Shoal, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas to rig back. But we should get the gas to rig back. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Banta o man sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.
Ikinagulat at ikinalungkot naman ng pamilya ni Denise Cornejo ang hatol ng korte laban sa modelo. Gayunman, kalmado pa rin nila itong tatanggapin ayon sa grand uncle ni Cornejo. Dagdag pa ni Rod Cornejo, nananatili pa rin ang hinahon at integridad ng kanilang pamilya. Nagtitiwala raw silang sa tamang panahon ay maitatama ng Diyos ang mga anyay pagkakamali. Bukod sa utos ng Pangulo na review sa minimum wage, mas mainam umanong gawin niyang urgent ang pagsasabatas ng aumento sa sahod ayon sa ilang senador. Sabi naman ng ilang kongresista, dapat walang masakripisyong negosyo. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Umaaray si Ani, hindi niya tunay na pangalan. Ang natatanggap niyang 610 pesos na arawang minimum wage, kinakaltasan pa ng 65 pesos ng kanyang manpower agency. Kulang po siya sa amin na nangungupahan lang and may mga may mga iba pang expenses. Ano ba dapat yung arawang sahod na yung komportable ka? Siguro po below 1,000, mga 800. Iniutos na ng Pangulo sa mga wage board ang napapanahong review sa mga minimum wage sa kanilang rehiyon, 60 araw bago ang anibersaryo ng huling aumento sa sahod. Bagamat suportado ng ilang senador, mas mainam daw kung maisabatas din ang panukalang 100 peso daily minimum wage nationwide. Ipinasayan sa Senado pero hindi sa Kamara, kaya hiling sa Pangulo ng mga senador, i-certify ito as urgent. Yan din ang hiling ng Makabayan Bloc para sa nakabinbin itong panukala sa Kamara na 750 pesos na dagdag sahod nationwide across the board. Ito malapit sa sikmura ng manggagawa, hindi man lang niya ma-certify as urgent, isang perma lang niya ang kailangan para mangyari yan. Sa panukala naman ng Tingog Party List sa Kamara, imbes na regional, magkaroon na lang ng industry wage boards. Magpapantay rin ang para sa parehong industriya, magpapantay din ang sweldo sa mga regions at sa Metro Manila. Gusto rin naman daw ng ilang majority congressmen na guminhawa ang mga manggagawa. Pero gusto din namin natin na hindi din magsara ang ating mga negosyo. There really needs to be a proper balance na hindi naman din po natin sinasakripisyo din ang ating mga negosyante. Sang-ayon ng Labor Department na kailangan ng pagbalanse. Sa ngayon, pinoprotektahan naman daw ng Labor Department ang karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa at makipagnegosasyon sa kanilang kumpanya para sa mas magandang sahod at mga benepisyo. Hindi lang wage, no? Pati mga existing benefits. Sa ganun, magkaroon po sila ng tinatawag na karapatan sa collective bargaining negotiations. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Iimbestigahan ng House Committee on Ethics and Privileges si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na inireklamo dahil sa mga munoy disorderly conduct. Ayon kay Committee Vice Chair Raul Angelo Bongalon, inireklamo ni Tagum City Mayor Ray Uy ang patuloy anyang hindi makatwirang pagliban ni Alvarez, pati ang mga anyay libelous na pahayag ni Alvarez laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Binanggit din ni Uy ang mga seditious anyang pahayag ni Alvarez nang manawagan siya sa AFP at PNP na i-withdraw raw ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba siya sa pwesto. Bibigyan ng komite ng 10 araw si Alvarez para tumugon sa inihaing reklamo. Sabi ni Alvarez, hahayaan niya ang komite na magdesisyon kaugnay nito. Samantala, nagtamo ng matinding sunog sa mukha at katawan ang isang taong gulang na bata sa Batac, Ilocos Norte matapos po siyang mabanlian ng kumukulong tubig. Nakatutok si Gab De Luna ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. 3 araw na sa intensive care unit ng isang ospital ang isang taong gulang na batang nabanlian ng kumukulong tubig sa Batac City, Ilocos Norte. Ayon sa ina ng bata, noong linggo, katatapos lang daw nitong isali ng bagong kulong tubig sa termos nang abutin ito ng anak. Dahilan para mabuhusan ng kumukulong tubig ang bata. Sad ko sinalinan ulit dejet takuri ma'am kasi isaangak ko gamin ijay bangir ma'am Jenny mother ko. Dejet biit ko lang hanapan ng isaang ma'am kat agsubli ak ma'am kat so ejay na ituyag kanya na ginawat na bit dejet termosin ma'am. Kung ang kakaayatan dito nga nangyari kadeta anak ko ma'am. Nagtamo ng 1st degree burn sa mukha ang bata at 2nd degree burn sa katawan.
Isang grupo naman ang nagmagandang loob na tumulong para sa gastusin ng bata sa ospital, lalo't kapos din sa buhay ang mga magulang. Isang fundraising campaign din ang kanilang sinimulan para sa bata. Kasi po naranasan ko na po yung humihingi ng tulong sa ibang tao. Kahit po walang-wala tayo, kung kaya rin lang po natin tumulong. Tutulong po at tutulong pa rin sana tayo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Gab de Luna, nakatutok 24 oras. Patay ang isang lalaki matapos tamaan ng motorbangka sa gitna ng paligsahan sa paghabol ng Bibes Antique. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Habang masayang nagpapaligsahan sa paghabol ng bibe sa Barangay Bagong Bayan, Lawaan, Antique, Lunes ng hapon, makikitang sabay-sabay na nagpaunahan sa paglangoy ang grupo ni Hans. Pero habang hinahabol ang bibe, biglang dumiretso sa kanilang nilalangoyan ang isang motorbangka at tinamaan si Hans. Nagtamo siya ng mga sugat sa leeg at sa iba pang bahagi ng katawan dahilan para siya ay masawi. Ayon sa nagmamaneho ng bangka na si alias Mark, 31 anyos, hindi niya umano napansin na tinamaan ng LEC ng motorbangka ang biktima. Lumabas sa investigasyon ng Lawaan Police kasabay ng isinasagawang paligsahan sa habulan ng bibe. Naghahanda rin para naman sa boat racing para sa Pamalaran Festival ng Barangay si Mark. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakatutok 24 oras. Nagsampa ng reklamong online libel si Bea Alonzo laban kina OG Diaz, Christy Fermin at iba pa nilang co-host sa kanilang online show. Dahil dyan sa aniyay mali, mapanira at malisyosong impormasyong kanilang ipinakalat. Narito ang report ni Nelson Canlas. Naghain ng tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang kapuso actress na si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office kanina. Inireklamo ng aktres ang mga showbiz columnist na sina OG Diaz at Christy Fermin, pati ang co-host ng dalawa sa kani-kanilang mga online show at isang netizen na nagpanggap umano na malapit sa kanya. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat-an niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing. For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Nagpadala ng text message ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig pero hindi pa sila tumutugon. Mula sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras.